Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Mga kapatid, magandang araw po. At ito po yung mensahe natin ni Apostol Kibuloy. Kung totoo siyang Good Shepherd o mabuting pastol, ito ang reminder ni Kristo sa mga nagpakilalang anak ng Diyos, dahil nagpakilala siya na anak ng Diyos. Anong sabi ni Kristo sa John chapter 10 verses 11 to 16? Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So ano? Yung mabuting pastol, iaalay niya yung sarili niyang buhay para sa mga tupa. Ano nangyari ni Kibuloy? Tumakas. Bakit? Ang bayaran ay tumakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumakas siya, palibhasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para. A few moments later. Okay, may sagot si Father Darwin sa hamon ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Pastor Apollo, isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy at anchor person ng ECMNI sa legal issue, no? Na hamon niya makipagdebate kaugnay sa legal issue. Pero ayon kay Father Darwin, tatanggapin niya ang hamon provided na ang issue ay theological issue sa pag-aangkin ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay appointed son of God. Pero ako bilang chairman ng National Committee sa Public Debate ng National Office CFD, tatanggapin natin ang challenge ni Pastor Attorney Tolentino at huwag kang mag-alala, hindi ako ang harap, yung kasama naming abogado ang haharap. Pero, ano ang proposisyon mo? Yun bang proposisyon mo, mga kaso ni Attorney Pastor Apollo Kibuloy, meron bang prima facie evidence bakit na tanggap sa korte? Tatalakayin natin ito mga kapatid. Sa pagkakataong ito, samahan ninyo ako. So may sinagot si Father Darwin, sinagot niya itong isa sa mga legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na nagpupos ng friendly discussion kay Father Darwin. Ano sa palagay ninyo? Tatanggapin ba ni Father Darwin ang hamon na ito? Comment down below mga kapatid. Yan, ulitin ko na kung gusto ni Attorney Mark Tolentino na makipagdebate, friendly discussion, dahil gusto ni Father Darwin kasi na theological issue, lalo na ang pag-angkin ni Pastor Apollo Kibuloy na he is the appointed son of God. Kahit kailan si Pastor Apollo Kibuloy, magaling lang yan maghamon. No? Naghamon siya ni Eli Soriano, pero biglang kumambyo. Pero, alam nyo, sa National Office, meron tayong mga kasamang abogado. Kaya kung gusto ni attorney, abogado sa abogado,
magpili kami ng kasama, ako bilang chairman ng National Committee, kung sino ang haharap sa kanya. Pero dapat klaruhin muna niya at ilatag niya ano ba ang proposisyon sa legal issue kaugnay ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano? Yun bang patunayan ba niya na walang, hindi yan magiging affirmative side dahil may negative. Dahil sa panahon natin, para ang isang kaso ay aabot doon sa korte, kailangan yung tinatawag na prima facie evidence. Hindi lang yung noon na probable cause. Kung makita na posibleng siya ang gumagawa nito, ay doon endorse na ng Fiscal's Office sa korte. Pero ngayon, di basta-basta. Kailangan talaga, alam ni attorney yan, kailangan talaga ang prima facie evidence. Ibig sabihin, quantum of evidence na kunti na lang ang kailangan upang makonvict yung accused. Yun ang kailangan ngayon para aabot sa korte ang naturang kaso. So, ano bang paksa? Ang CFD ba na patunayan namin na mayroong prima facie evidence sa mga patong-patong na kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Bakit? Dahil alam naman natin na sa panahon sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na-dismiss ang mga kasong ito sa Fiscal's Office. Pero hindi ito namatay na kaso. Dahil idinudulog ito doon sa Department of Justice. Pinakatulog lang ng Department of Justice Secretary noon sa panahon ni Tatay Digong Nenyo ang naturang kaso for more than 4 years. Ngayon, matapos ni-review, napatunayan sa sa DOJ na may prima facie evidence. Kaya, naidulog doon sa korte. At ang korte, sa evaluation niya, naglabas na ng mga warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. So, pakinggan muna natin yung pahayag ni Father Darwin sa sagot niya ni Attorney Mark, ang isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. May sasagutin tayo. Isang abogado. Abogado ito ni Kibuloy Dahil nagpo-post tayo sa reels natin na si Kibuloy hindi mabuting pastol talaga. Hindi good shepherd. China-challenge tayo. Ito yung challenge niya. Pinopost natin mga kapatid. Makipagdebate daw siya sa atin ng si Attorney Mark Tolentino. Marami din siyang followers, no? Reporter pala ito siguro sa SMNI. I am challenging you, Father Darwin Anyo Bergitcano, for friendly debate about Pastor Kibuloy legal issues. Bakit umabot tayo sa legal issue? Hindi naman ako nagtatanong about sa legal issues. Ang tinatanong natin, yung theological issues. Example, hindi pumapasa si Kibuloy dito Theological issues ang concern natin, hindi legal issues. No, Attorney Mark Tolentino. Hindi legal issues ang question ko. Ang mabuting pastol ba si Pastor Kibuloy? It is all about his church, his appointment being the Son of God. Theological issues. Dito sa Bohol, walang problema po. Ako bahala sa yan ang diskasan natin, Attorney Mark Tolentino. Deal ako po. Patunayan mo na mabuting pastol si
or the Son of God, the living Son of God. Doctrine na lang. Hindi legal. Hindi naman yan part ko. Hindi naman trabaho ng pari about legal issues. Kaya kung gusto ni Attorney Mark Tolentino na legal issue, kami sa National Office, meron kami mga kasamang abogado. Nandiyan si Attorney Lumanta, Jan Lumanta, nandiyan si Attorney Abianon at iba pa mga kasama nating abogado. So, pwedeng magpili kami kung sino ang aharap sa kanya. Pero ano po ba ang proposisyon na gusto niya? No? At tanggapin ba niya yung counter hamon ni Father Darwin? Dahil ni isang mangangaral ni Pastor Apollo Kibuloy, ang self-appointed Son of God, wala pang tinatanggap na friendly debate kaugnay sa theological issue. Pero kung legal issue, sige, ano ang specific na proposition ni Attorney Mark dito, dahil pwedeng yung mga kasama naming abogado, magpili lang tayo ang haharap sa kanya. Yung legal counsel natin, pwede din na si Attorney diyan sa Maynila, pero kung gusto niya, ilatag muna, no? Ilatag muna niya ano ang proposisyon. Yan. Tanggapin ba ni Attorney Mark Tolentino ang sabi ni Father Darwin na instead of legal issue, tatalakayin friendly discussion ang tinatawag na theological issue sa claim ni Pastor Apollo Kibuloy na siya appointed Son of God. Ituloy natin si Father Darwin. Ang trabaho ko is theological issues. Hindi legal issues ang i-discuss natin, attorney. Theological issues dahil kiniklaim ni Kibuloy that he is the Son of God. He and Christ are one. Yan ang patunayan ninyo. Sana maabot po itong live natin kay Attorney Mark Tolentino. Parang ano ito siya, no? Defender ni Pastor Kyo. Walang abogado. So, mas mabuti, napatunayan mo, kapatid. So, reporter pala ito. Legal point, PNP officer inside. Isa sa mga abogado ni Kibuloy. No? Listening to the message of Pastor Kibuloy. Happy 40th anniversary. Bago pa lang. 40 years old lang yung ano nila. Yung simbahan. Kingdom of Jesus Christ. No? Dapat palitan na yan, Kingdom of Kibuloy, no? Kaya siya naman si Kristo, di ba? Hindi na Kingdom of Jesus Christ, ginagamit lang yung pangalan ni Kristo. Very biblical, mga kapatid. Merong mga bulaang mga ngaral, bulaang mga misiya, magdadala sa pangalan niya. So, theological issues, attorney, welcome po. Hindi po legal. Hindi ko naman question yung legal aspect ng pagkatao ni Pastor Kibuloy. Yung theological lang. Okay? The coming of the Son of God. Sabi dito sa Matthew 24 verse 23. Atras na lang tayo sa 21. For at the time there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until now ever will be. And if those days had it been shortened, no one would be saved. But for the sake of the elect, they will be shortened. If anyone says to you then, look, here is the Messiah. Tingnan nyo, nandito na ang Messiah. Yan ang claim ni Kibuloy. He is the Son of the living God. Ano sabi ni Kristo? Look, here is the Messiah. Nasa Davao. Or there he is. Do not believe it. Ano sabi ni Kristo? Do not believe it.
Huwag nyo siyang paniwalaan. Malinaw na malinaw po yan, kapatid. So, sasabi lang tayo ng totoo. Dito sa Bohol po, walang problema po. Welcome na welcome po, attorney. Sabihin mo lang, yung theological topic, hindi legal issue. Kung ayaw ni attorney ng theological issue, no, pwede na maghanap siya ng manggagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na haharap sa theological discussion. At kung gusto talaga ni Attorney Mark Tolentino na legal issue, so panawagan ko sa kanya, ilatag muna niya ano ang proposisyon na gusto niya dahil pwede na si Attorney Maruel Yasos ang iharap ko sa kanya. Pwede din daming mga kasama nating abogado, no? Si Attorney Jan Lumanta, yung nasa Maynila din na kasama natin, at meron pang nasa pwede din si Attorney Mike Abbas. Dahil kahit theological issue at legal issue, haharap talaga yan si Attorney Mike Abbas. Pwede. Kaya kung gusto ka nga si Father Darwin ang kaharap mo ng debate, so tanggapin mo yung counterhamon ni Father Darwin. Ang tatalakayin ay theological issue. Pero kung gusto ka talaga na may friendly discussion about legal issue kay Pastor Apollo Kibuloy, ilatag mo ang proposisyon at mag-communicate tayo para abogado sa abogado ang magiging kaharap sa debate. Okay? Tuloy natin. Wala akong pakialam sa legal issue ni Kibuloy. Hindi ko yan trabaho. Trabaho nyo yan. Dipinsaan nyo si Pastor Kibuloy sa legal question. Ang dinidiscuss ko is theological issues. Hindi legal, hindi din political. Kundi tunay ba siya na pastol? Ang tunay na pastol ay hindi natatakot eh. Di ba si Kristo? Hindi natatakot eh. Nagpakamatay sa tupa niya. Parang ang mga tupa naman ang magpakamatay para sa kanya. Basahin natin. Attorney Mark Tolentino. Isa sa mga sikat na abogado ni sa ating mahal na kapatid. Ito. John chapter 10 verse 16. Sabi niya, I have other sheep that do not belong to this fold. There also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock. Isa lang. One shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life. I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. This command I have received from my Father. Magpakamatay si Kristo sa tupa niya. Yung tunay na Mesiya, yung tunay na mabuting pastol. Magpakamatay. Anong nangyari ngayon? Sa nagpakilala na pastor. Theological issue po dito, hindi po ito legal issues. No? Si Kristo pinatay politically. Dahil hindi nila gusto na political yung isa sa mga factor na bakit pinatay si Kristo, political. Jesus, King of the Jews, no? Isa lang hari natin. Ang emperador sa Roma, 'di ba? Isa lang ang hari natin. Political 'yon. Itong discussion ko is not political. It's not legal. Sana ma-distinguish mo 'yan, attorney, no? It is theological question. No. Wala tayong question legal dahil it is beyond our scope. It is beyond my limitation. It is beyond my boundary.
Ang diniscuss natin dito is theological per se. No other than theological issues. Yan, attorney, kung tatanggapin mo yan, wag mo akong dalhin sa legal issues. Hindi ko naman question yung legal issues. Yung question ko is theological, not also political. Kahit yung So, pagkamatay ni ano ba Cristo, ang gustong proposisyon ni Atty. Mark Tolentino? Patunayan niya na legal yung pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon? Yun po ba? Maganda yon, no? Dahil hanggang sa ngayon, nagtatago pa rin si Pastor Apollo Kibuloy. kahit yung pagkamatay ni Cristo, may political aspect yon. May legal din. Dahil ang nag-implement ang Roman Emperor. Di ba? Roman government. May legal. Pero may theological din. Tatlo yung ka-Kristo. Pero ang question ko kay Kibuloy, hindi legal. Hindi political. Ang question ko po ay theological. Period. Doctrinal. Related to theological po. Okay? So, maghintay ako sa sagot mo. Itag mo lang ako. I-mention nyo lang pangalan ko. Dahil hindi kita aatrasan kapag theological issues. Pero legal issues, wala naman akong question. Political issues, wala akong concern doon. No, kahit sino yung i-promote ni Kibuloy, wala akong pakialam doon. No. Ang scope ko lang is theological. Okay? Yan ang sagot natin kay Attorney Mark Tolentino. Okay. Paghihintay ko sa sagot mo, kapatid. Dito lang ako sa Bohol po na well planned na po kapag a-accept ka basta theological issue Yun ang kay Father Darwin na hinamon mo, gusto ni Father Darwin theological issue. Pero sa amin sa National Office ng CFD, tatanggapin namin ang hamon mo at abogado sa abogado. Ang natural, yung abogadong kasama namin, pwedeng si Attorney Maruel Iasos, pwedeng si Attorney Mike Abbas, si Attorney Lumanta, pwede. Pero ilatang mo, ano ang proposisyon na gusto mo? Pero tanggapin mo ba yung pahayag ni Father Darwin na kung ikaw talaga ang haharap, sige, theological issue ang tatalakayin. ating friendly debate. Okay? Dipinsaan mo. Dipinsaan mo si Kibuloy theologically, not legally. Trabaho nyo yan sa korte. So, dipinsaan mo si Kibuloy theologically. Tingnan natin. O yung magsama ka sa mga appointed son, isama mo si Kibuloy. Isama si Kibuloy. Delikado. 10 million yan. Para kami ang mag-discuss, no? Yung hari, the son of the living God, the appointed son of God. Tingnan natin. So, kini-question natin yung pagka-son of God niya. Yung mga turo niya. Paano yan? May-ari ng mundo pero natatakot sa mga tao. At walang isang salita talaga si Kibuloy. Bakit? Di ba nang naidulog ang kaso niya doon, di pa natapos sa Senado, di pa natapos yung sa Kongreso. Nang may hearing sa Senado, anong sinabi niya? Dalhin niyo sa korte. Haharap lamang siya sa korte. Ngayon, may nakitang prima facie evidence sa pag-review ng Department of Justice sa mga kaso niya. Di, nasa korte. Ang korte naglabas ng mga warrant of arrest. Isa sa kaso niya, walang piyansa kasi. No? Kaya doon natatakot si Pastor Apollo Kibuloy na himas rehas ang resulta niya. Tuloy natin. Very contradictory. It is not consistent. So yan, Attorney Mark Tolentino. No.
Yan ang sagot natin. Salamat pala sa mga star senders natin. Yan, God bless po. Sabi dito ni Edgardo Pablo, huwag yung theology ang usapan tungkol sa legal issue. At ang pare, huwag sasali sa debate dahil pare versus lawyer. No. Lawyer versus lawyer. Pagdalhin sa korte, to prove, bangag ang korte, bangag ang korte, mag-request. Kung gusto ninyo na pare na abogado, may mga pare kaming abogado. Meron din kami paring abogado. Si Father Lim Naval, abogado yan. So, maganda. Attorney versus attorney. Pero ano ba, dapat ilatag niya, ano ang proposition na gusto niya? Pero kung gusto din talaga niya na si Father Darwin, sige, theological issue. Okay? Basta, yon ang sagot ni Father Darwin Gitgano sa hamon ni Attorney Mark Tolentino na debate, legal issue daw. Pero, ako bilang chairman ng Committee on Debate sa National Office, dahil legal issue, inihiling ko kay kay Attorney Mark, ilatag mo na niya ano ang proposisyon na gusto niya sa legal issue. At abogado versus abogado. Pangalawa, tanggapin ba niya yung gusto ni Father Darwin? Theological issue ang friendly discussion. Haharap ba si Attorney Mark kung theological issue na, lalo na sa pag-aangkin ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang appointed son of God daw. At dami ang nahikayat ni Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan natin, mga kapatid, na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na